Lumipas ang 2 linggo, mas napapadalas ang pag-uwi ni Joshua ng lasing, at gabing-gabi na umuuwi. Hindi na din sila nakakapag-usap na dalawa, dahil sa umaga naman ay maagang-maaga ito umaalis papasok sa kanyang kumpanya. Pakiramdam ni Juliana nagbabago na si Joshua. At parang iniiwasan siya nito. Kahit ganoon ay ginagawa pa din ni Juliana ang kanyang tungkulin bilang asawa kay Joshua. Lahat na yata ay ginagawa nito para sa asawa. Ngayon kumakain na naman siyang mag-isa, dahil hindi niya alam kung anong oras uuwi si Joshua. Isipin mo na lang Juliana na may kasunduan kayo. Maghihiwalay kayo pagkatapos ng 4 na buwan pa, pilit na pinaintindi ni Juliana sa sarili ang mga bagay na iyon. Napaiyak siya sa isiping malapit na silang maghiwalay ni Joshua. Mahal ko na siya, umiiyak pa din na amin ni Juliana sa sarili. Biglang bumukas ang pinto, at iniluwan yun si Joshua. Pinunasan naman agad ni Juliana ang mga luha niya, nang makitang papalapit na ang asawa. Gutom ka na ba? Halika sabayan mo ako kumain, pilit pinasisigla na aya ni Juliana kay Joshua, habang nakatayo. Tapos na akong kumain, sagot ni Joshua. Mataman na nakatingin si Joshua sa asawa niya. Alam niyang nagkukulang na siya dito, at nawawala na siya ng oras sa asawa. Claire, come here, tawag ni Joshua sa babaeng nasa pintuan. Lumapit naman agad si Claire kay Joshua. Si Juliana naman ay nagtataka, na may kasama palang babae ang kanyang asawa. Siya yung babae na nakita kong kasama ni Joshua noon sa mall, na sabi ni Juliana sa sarili. Juliana, she is Claire and she will live here with us. She is pregnant to my child, pakilala ni Joshua sa babaeng kasama niya. Hindi niya matingnan ng diretso ang asawa sa mga mata. Alam niyang nagkamali siya at nagtaksil dito. Para namang nanlambot ang tuhod niya, at matutambos si Juliana, nang marinig iyon mula sa kanyang asawa. Titira ang babae ng asawa niya sa kanila at buntis pa ito. Tiningnan ni Juliana ang kabuuan ni Claire. Medyo mambak na din ng konti ang tiyan nito. Hindi na nakayanan ni Juliana, na nasa harap niya ang babae ng asawa niya. Kaya tumakbo siya papasok sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. Hinabol naman iyon ni Joshua, at kinatok ang asawa sa loob. Juliana opened the door. Please let me explain, pakiusap ni Joshua, habang kinakatok ang asawa. Kanina pa siya tinatawag ni Joshua sa pangalan niya. Kaya lalong napaluha si Juliana, na marinig iyon kay Joshua ng paulit-ulit. Joshua, hayaan mo muna ako. Kahit sandali lang, sagot ni Juliana, habang yakap-yakap ang mga tuhod niya, at hilam ng luha ang mga mata. Hinayaan ni Joshua ang asawa, saka hinarap si Claire. Doon ka sa kabilang kwarto matutulog, sabi ni Joshua, at naituro ang katabing kwarto nilang mag-asawa. I'm really sorry Joshua, pwede naman na umuwi na lang ako sa bahay, saad ni Claire. No, dito ka lang, hanggang sa makapanganak ka. Mababantayan ka ng asawa ko dito, at saka para may makakasama ka na din, habang pinagbubuntis mo ang anak ko, ani Joshua. Napataas ang gilid ng labi ni Claire. At natuwa sa nangyayari. Buntis si Claire ng 3 buwan. At maselan ang pagbubuntis niya. Kaya nagpa siya si Joshua na sa kondo na muna niya titira si Claire, hanggang sa makapanganak ito. Ayaw din niyang manganak si Claire na wala siya sa tabi niya. Gusto niya kahit man lang doon, ay may magawa siya para sa anak niya. Masakit isipin na isasakripisyo ni Joshua ang pagsasama nilang mag-asawa dahil kay Claire. Pinagpahinga na ni Joshua si Claire sa kabilang kwarto. Saka humarap sa kabilang pinto, ipinihit niya ang pinto ng kanilang kwartong mag-asawa, para makapasok sa loob. Hindi na ito nakalak ngayon, at nakita ang asawang nakatalikod na nakahiga sa kama nila. Napansin ni Juliana ang paglundo ng kama. Alam niya na nasa tabi lang niya ang kanyang asawa. I know na galit ka sa akin. I'm sorry wifey, kasi nasasaktan kita ngayon. Ayoko lang kasi na maranasan ng magiging anak ko, ang pagkakaroon ng hindi kompleto na pamilya, patuloy na paliwanag ni Joshua, habang si Juliana ay nakatalikod sa kanya na nakahiga. My mom left us. Iniwan niya kami sa ibang lalaki. At ang sakit na lumalaki ako, na walang inang karamay at gumagabay sa akin. Dugtong ni Joshua na umiiyak. Please wifey, hanggang sa makapanganak lang si Claire. Pagkatapos aayusin ko naman ang sa atin. Sana maintindihan mo na ginagawa ko lang ito para sa bata,
Pakiusap ni Joshua, at niyakap na ang asawa mula sa likod nito. Napapikit ng mga mata si Juliana, saka tumulo na naman ang mga masaganang luha sa kanyang mga mata. At humarap sa kanyang asawa. Okay, iintindihin ko. Tatanggapin ko kahit masakit, kasi mahal kita, umiiyak pa din na amin ni Juliana. Tama ba ang dinig niya? Mahal siya ng asawa niya. Mahal siya ni Juliana. I'm really sorry, my wife. Please stay with me and don't leave me after this. Iyon lang ang nasabi ni Joshua habang umiiyak. Dahil hindi niya kayang aminin sa asawa ang totoong nararamdaman para dito. Lalo na ngayon na nasasaktan niya ang asawa. Niyakap ni Juliana ang kanyang asawa. Nasasaktan siya dahil sa babaeng nabuntis ng kanyang asawa, pero mas nasasaktan siyang makitang naghihirap ang kalooban ni Joshua. Kinabukasan ay nakangiting bumangon si Juliana. Sinulyapan niya muna ang asawang natutulog pa. 6:00 pa lang ng umaga, kaya maaga pa para bumangon ito, at maghanda sa pagpasok sa kanyang opisina. I love you hubby, matamis ang ngiti na bulong ni Juliana sa tenga ng asawang mahimbing na natutulog. Saka siya tumayo at pumunta ng banyo para maligo. Pagkatapos magbihis ay lumabas na siya ng kwarto nilang mag-asawa. Pagdating sa kusina, ay naabutan ni Juliana si Claire na nagkakape. Good morning, nakangiting bati ni Juliana kay Claire. Nagtataka naman ito na tumingin kay Juliana. Tumango ng ulo, at ngumiti si Claire kay Juliana. Hindi man lang namumugto ang mga mata niya. At maganda pa ang gising, nakataas ang kilay na sabi ni Claire sa loob-loob niya. Bawal sa'yo ang kape. Sandali ikukuha kita ng gatas, sabi ni Juliana kay Claire. At binuksan ang fridge para kunin ang gatas doon. Pagkakuha ay iniinit niya ito, at inilagay sa cup para iinuman ni Claire. Salamat pero hindi kasi ako umiinom ng gatas sa umaga, ani Claire na pekeng ngumiti. Kaya ngayon subukan mong uminom ng gatas tuwing umaga. Mas masustansya ang gatas, at kailangan ni baby, nakangiting sabi pa ni Juliana. Napilitang kinuha ni Claire ang gatas, saka dahan-dahan na ininom. Si Juliana naman, ay kumuha ng lulutuin para sa agahan ng asawa. Pinapasadahan lang ng tingin ni Claire si Juliana, na masayang nagluluto. Kulang pa ata ang ginagawa ko, para pasakita ng babaeng ito, nakataas ang gilid ng labi na sabi ni Claire sa isip. Masayang pinagsisilbihan ni Juliana ang kanyang asawa, pati na ang pag-aalaga sa buntis na si Claire. Kahit na parang pakiramdam ni Juliana, ay hindi siya gusto ni Claire. Pakikuanan mo naman ako ng juice Juliana, utos ni Claire habang nanunood ng TV. Dali-dali naman itong tumayo at pumunta ng kusina, para gawan si Claire ng maiinom. 5 buwan na din ang tiyan nito, at kailangan ng pag-iingat dahil sa napakaselang pagbubuntis. Si Joshua naman ay hinahayaan niya ang asawa, at si Claire na madalas maiwan sa bahay. Ayaw niya kasing nakikitang nasasaktan ng asawa, dahil sa pagtira ni Claire sa kanila. Kahit na hindi nito sabihin, alam niya na naghihirap ang kalooban ng asawa. Pagkatapos magtimpla ng juice, ay inilagay ni Juliana iyon sa center table. Saka umupo siya para manood na din ng TV. Kailangan niyang bantayan si buntis at alagaan din ito. May kailangan ka pa ba? Baka nagugutom ka na Claire. Sunod-sunod na tanong ni Juliana. Pero inirapan lang siya nito. Hindi mo ba nakikita na nanonood ako? Inis na sabi ni Claire. Pasensya na. Sige iwan na muna kita dito. Kapag may kailangan ka tawagin mo na lang ako sa kwarto, palem at bilin ni Juliana kay Claire. Tumango lang ng ulo si Claire, saka nakataas ang kilay na tiningnan lang nito si Juliana. Nagpahinga muna sandali si Juliana, at matutulog na sa kwarto nilang mag-asawa, iidlap na sana siya nang marinig ang malakas na sigaw ni Claire. Juliana sigaw na tawag ni Claire. Humahanggos naman na pinuntahan ni Juliana si Claire sa sala. Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang sunod-sunod na tanong ni Juliana. Pinupulikat ako. Pwede mo bang hilutin ang binti ko? Pakiusap ni Claire. Nilapitan naman ito ni Juliana, at umupo sa sahig. Ipinatong ni Juliana ang paa ni Claire, saka dahan-dahan na minasahe ang binti nito. Pinagmamasdan naman ito ni Claire, habang minamasahe ang kanyang binti. Ganyan nga Juliana, sundin mo lahat ng mga inuutos ko sa'yo. Nakataas ang gilid ng labi na sabi ni Claire sa isip. Walang alinlangan na sinusunod ni Juliana,
ang kahit na anong ipagawa ni Claire sa kanya. Wala ding galit sa puso niya na hinaharap si Claire. Hindi iniinda ni Juliana ang paghihirap ng loob. Tinitiis niya yun para kay Joshua. Para sa asawa ay gagawin nito ang lahat, kahit pa magmukha na siyang alila, at isang martir sa tingin ni Claire. Okay na ba? Tanong ni Juliana na nakatunghay kay Claire. Oo, medyo okay na. Salamat ha, sagot ni Claire. Tiningnan ni Juliana ang relo sa kamay niya, at nakitang alas 5 na pala ng hapon. Iwan na kita dito Claire. Pupunta lang ako ng kusina. Kailangan ko nang magluto ng pagkain natin para sa hapunan, palem nito na nakangiti. Pakidalhan naman ako ng tubig, pahabol na utos ni Claire. Pumunta ng kusina si Juliana, at kumuha ng isang basong tubig, saka inilapat iyon sa center table. Saka kinuha ang isang baso na pinag-inuman ni Claire ng juice. Tumalikod na ito kay Claire, saka pumunta na ulit ng kusina. Nakakainis ka, nakangiti ka pa din ha. Tingnan natin kung ngingiti ka pa mamaya, ngising sabi ni Claire sa isip. Gabi na at naghihintay si Juliana sa pagdating ng asawa. Si Claire ay pumasok na sa kwarto nito at nakatulog. Mga ilang minuto pa ay dumating na si Joshua. Nakangiting sinalubong ito ni Juliana, at hinalikan sa labi ang asawa. Inakbayan ito ni Joshua, at pumunta na sila sa kwarto nila. Hubby, handa ko lang ang pagkain natin. Hindi pa din ako kumakain. Hinintay kasi kita, nahihiyang sabi ni Juliana. Bakit hinintay mo pa ako? Kamusta pala si Claire? Sunod-sunod na tanong ni Joshua. Gusto ko kasing kasabay ka kumain. Si Claire naman natutulog na sa kwarto niya, sagot ni Juliana. Nakangiti naman si Joshua sa asawa. Maliligo lang ako tapos susundan na kita sa kusina, palem na sabi ni Joshua. Tumango ng ulo si Juliana, saka tumalikod na sa asawa. Pagkatapos kumain nilang mag-asawa, ay iniligpit na ni Juliana ang pinagkainan nila. At si Joshua ay nakaupo pa din sa hapag. Maya-maya ay lumalapit si Claire sa kanila sa kusina. Nang makita nito si Joshua, ay agad niya itong nilapitan, at hinalikan sa pisngi. Nakita iyon ni Juliana, at nagsawalang kibo na lang. Saka itinuloy na niya ang paghuhugas ng mga pinagkainan nila. Hi baby, masayang sabi ni Joshua, habang nakatapat ang tenga sa tiyan ni Claire. Masayang pinakikinggan nito ang galaw ng baby sa loob ng tiyan ni Claire. Masaya naman na hinahaplos-haplos ni Claire ang buhok ni Joshua. Walang kibo pa din si Juliana, na nakatalikod sa dalawa. Maya-maya ay niyaya ni Claire ang asawa niya sa kwarto niya. Nagpaalam naman si Joshua sa asawa na saglit lang pupunta doon. Pinayagan naman ni Juliana ang asawa. Nakatapos na siyang magligpit sa kusina, pero hindi pa din bumabalik si Joshua. Kaya pumunta na si Juliana sa kwarto nila, at naligo saka nagbihis. Inaayos niya ang higaan nila, nang mapansin na wala pa din ang asawa. Kaya pinuntahan niya iyon sa kwarto ni Claire. Dahan-dahan niya ipinihit ang pinto, para mabuksan at sumilip mula doon. Nanlaki ang mga mata na nakitang nakatulog na ang asawa, habang nakayakap kay Claire. Nag-uunahan ng pamatak ang mga luha ni Juliana. Nadudurog ang puso niya, na makita na katabi ng asawa si Claire. Ano bang habol niya sa babae na yun? Magkakaanak na sila ng asawa niya, samantalang siya ay asawa lang at hindi mahal ng asawa niya. Bumalik ng kwarto si Juliana na iyak ng iyak. At nakatulugan na niya ang pag-iyak.